Ika-106 na kabanata. Ang kabutihan ng Diyos sa Kaniyang mga mamamayan. Purihin niyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Kanya dahil Siya'y mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Walang makapagsasabi at makapagpupuri ng lubos sa makapangyarihang gawa ng Panginoon. Mapalad ang taong gumagawa ng tama at matuwid sa lahat ng panahon. Panginoon, alalahanin niyo ako kapag tinulungan niyo na ang inyong mga mamamayan. Iligtas niyo rin ako kapag iniligtas niyo na sila, upang ako'y maging bahagi rin ng kaunlaran ng inyong bansang hinirang, at makadama rin ng kanilang kagalakan at maging kasama nila sa pagpupuri sa inyo. Kami ay nagkasala sa inyo katulad ng aming mga ninuno. Masama ang aming ginawa. Nang sila'y nasa Ehipto, hindi nila pinansin ang kahanga-hangang mga ginawa ninyo. Nilimot nila ang mga kabutihang ipinakita nyo sa kanila, at sila'y naghimagsik sa inyo doon sa dagat na pula. Ngunit iniligtas nyo pa rin sila, upang kayo ay maparangalan at maipakita ang inyong kapangyarihan. Inutusan ng Panginoon ang dagat na pula na matuyo, at ito'y natuyo. Pinangunahan niya ang kanyang mga mamamayan na makatawid na parang lumalakad lamang sa disyerto. Iniligtas niya sila sa kanilang mga kaaway. Tinabunan niya ng tubig ang kanilang mga kaaway, at walang sino mang nakaligtas sa kanila. Kaya naniwala sila sa kanyang mga pangako, at umawit sila ng mga papuri sa kanya. Ngunit muli nilang kinalimutan ang kanyang mga ginawa, at hindi na nila hinintay ang kanyang mga payo. Doon sa ilang, sinubok nila ang Diyos dahil sa labis nilang pananabik sa pagkain. Kaya ibinigay niya sa kanila ang kanilang hinihiling. Ngunit binigyan din sila ng karamdaman na nagpahina sa kanila. Sa kanilang kampo nainggit sila kay Moises at kay Aaron na itinalagang maglingkod sa Panginoon. Kaya bumuka ang lupa sa kinaroroonan ni Datan at ni Abiram at ng kanilang sambahayan, at sila'y nilamon. At may apoy pang naging kasunod na tumupok sa kanilang masasamang tagasunod. Doon sa Horeb ay gumawa ang mga taga-Israel ng gintong baka, at sinamba nila ang Diyos-Diyosang ito. Ito'y ginawa nilang Diyos at kanilang sinamba. Ang kanilang dakilang Diyos ay pinalitan nila ng imahe ng toro na kumakain ng damo. Kinalimutan nila ang Diyos na nagligtas sa kanila at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay at himala roon sa Ehipto na lupain ng mga lahi ni Ham at doon sa dagat na pula. Nilipol na sana ng Diyos ang kanyang mga mamamayan kung hindi na magitan si Moises na kanyang lingkod. Pinakiusapan ni Moises ang Panginoon na pigilan niya ang kanyang galit upang hindi sila malipod. Tinanggihan nila ang magandang lupain dahil hindi sila naniwala sa pangako ng Diyos sa kanila. Nagsipagreklamo sila sa loob ng kanilang mga tolda at hindi sumunod sa Panginoon. Kaya sumumpa ang Panginoon na papatayin niya sila doon sa ilang at ikakalat ang kanilang mga angkan sa ibang mga bansa, at nang doon na sila mamatay. Inihandog nila ang kanilang mga sarili sa Diyos-Diyosang si Baal, doon sa bundok ng Peor, at kumain sila ng mga handog na inialay sa mga patay. Ginalit nila ang Panginoon dahil sa kanilang masasamang gawa, kaya dumating sa kanila ang salot. Ngunit namagitan si Finehas, kaya tumigil ang salot. Ang ginawang iyon ni Finehas ay ibinilang na matuwid, at ito'y hindi makakalimutan ng mga tao magpakailanman. Doon sa bukal sa Meriba, ginalit ng mga taga-Israel ang Panginoon. Kaya sumama ang loob ni Moises sa kanilang ginawa. Dahil nasaktan ng damdamin ni Moises, nakapagsalita siya ng mga salitang hindi na niya napag-isipan. Hindi pinatay ng mga taga-Israel ang mga taga-Kanaan, taliwas sa utos ng Panginoon. Sa halip na kisama pa sila sa kanila at sumunod sa kanilang mga kaugalian. Sinamba rin nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang nagtulak sa kanila sa kapahamakan.
Inihandog nila ang kanilang mga anak sa mga demonyo na mga Diyos-Diyosan ng Kanaan, dahil sa pagpatay nila sa walang malay nilang mga anak. Dinungisan nila ang lupain ng Kanaan, pati ang kanilang mga sarili. Dahil sa kanilang ginawang iyon, nagtaksil sila sa Diyos katulad ng babaeng nakikiapid. Kaya nagalit ang Panginoon sa kaniyang mga mamamayan at sila'y kanyang kinasuklaman. Ipinaubaya niya sila sa mga bansang kanilang kaaway at sinakop sila ng mga bansang iyon. Inapi sila at inalipin ng kanilang mga kaaway. Maraming beses silang iniligtas ng Diyos, ngunit sinasadya nilang maghimagsik sa Kanya. Kaya ibinagsak sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit kapag sila'y tumatawag sa Diyos, tinutulungan pa rin niya sila sa kanilang mga kahirapan. Inaalaala ng Diyos ang kanyang kasunduan sa kanila, at dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanila, napawi ang kanyang galit. Niloob niya na sila'y kaawaan ng mga bumihag sa kanila. Panginoon naming Diyos, iligtas niyo kami, at muling tipunin sa aming lupain mula sa mga bansa, upang makapagpasalamat kami at makapagbigay puri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, magpakailanman. At ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ang Panginoon.